Magsisimula ka pa lang ba ng iyong dream business? O baka naman may side hustle ka? Kung oo, malamang bukod sa pag-isip tungkol sa produkto at marketing, may isang tanong na gumugulo sa'yo. Teka, paano yung SSS at pag-ibig kung ako lang naman ang tao sa negosyo ko? Well, yan mismo yung zero employee problem na bibigyan natin ng malinaw na solusyon ngayon. Pamilyar ba sa'yo yung pakiramdam na yun? Yung biglang may kakatok sa pinto, may sulat na naka-brown envelope, tapos may government seal. Pagbukas mo, reminder of fund coverage o mas malala, isang demand notice para sa side hustle na pinaghirapan mong itayo. Kung nangyari na to sa'yo, huminga ka muna ng malalim ha. Okay? Hindi ka nag-iisa. At may napakalinaw na dahilan kung bakit ito nangyayari. Ang tawag dyan ay legitimacy trap. Ito yung sitwasyon na sa sobrang gusto mong gawing legal at tama ang lahat, yun pala may isang maliit na step na na-miss mo at yun ang nagiging sanhi ng lahat ng abala. Pero huwag kang mag-alala. Ang maganda dito, may simpleng paraan para makalabas sa bitag na yan. Okay, so para masolusyonan natin to, kailangan muna nating intindihin bakit nga ba nangyayari tong zero employee trap na to. Let's get to the root of the problem. Kasi ganito yan, sa isip ang karamihan sa atin, pag may mayor's permit ka na, okay na, legit ka na. Pero para sa gobyerno may dalawang magkaibang proseso. Una, yung pagiging legal na negosyo mo. Pangalawa, yung pagiging rehistradong employer mo. Dito mismo nagsisimula yung gulo. Kasi obligasyon mo pa lang patunayan sa kanila na, hey, wala akong empleyado. At ito pa, nakasulat mismo yan sa batas. Sa sandaling irehistro mo yung business mo, sa mata ng SSS at pag-ibig, boom, isa ka ng employer. Automatic yan. Kumbaga, ang approach nila ay guilty until proven innocent, ang assumption nila ay may empleyado ka na agad. Kaya ikaw ngayon ang kailangang magsabi at magpatunay na wala. At anong resulta nito? Nakakalungkot, di ba? Dahil sa ganitong kalituhan, marami tuloy ang natatakot na i-formalize yung negosyo nila. Gaya nga ng sabi dito sa isang ulat, dahil sa sistema, mas nararamdaman ng mga tao na mas safe pa yung manatiling invisible o di-rehistrado. Imbes na ma-encourage, para nagiging hadlang pa yung proseso. Okay, tama na sa problema. Let's talk about the solution. Paano mo ngayon poprotektahan yung sarili mo at yung pinaghirapan mong business? Simple lang, kailangan mo ng tinatawag nating legal shield o panangga. At ito ay nasaan yun ng mga dokumento. Dalawang dokumento lang ang kailangan mong tandaan, okay? Una, kung korporasyon yung negosyo mo, kailangan mo ng Notarized Secretary Certificate. Ito basically, sinasabi lang nito na yung mga opisyal ng kumpanya ay hindi sumusweldo. Pangalawa, at ito yung para sa lahat, ay yung Affidavit of Non-Tenure of Employees. Ito ay isang sinumpaang salaysal, parang legal na pangako, na nagsasabing wala po talaga akong empleyado as of this date. At huwag mong isipin na simpleng papel lang to ha, ito yung matibay na ebidensya mo. Ito yung isasampal, well, wag namang isampal, pero ito yung ipapakita mo sa mga ahensya para masabing, teka muna, wala akong empleyado, kaya wala akong dapat bayaran buwan-buwan. Ito ang magtatanggal sa'yo sa listahan nila ng mga hahabulin. Okay, so alam na natin yung ano at bakit. Ngayon, punta tayo sa pinakaimportante, yung paano. Paano mo to gagawin lalo na kung may full-time job ka pa? Don't worry, I got you. Ito ang isang simple at side hustle-friendly na action plan. 3 simpleng hakbang lang. Una, gumawa ka ng digital trail. Anong ibig sabihin yan? Mag-email ka muna sa kanila. Para may pruweba ka, may resibo kang kumilos ka. Pangalawa, dahil abala ka, pwede kang mag-authorize ng representative o ikaw na mismo ang pumunta sa araw ng Sabado. At pangatlo, para sa mga susunod na transaksyon, please lang, gamitin mo na yung mga online portal. Gawin nating mas madali ang buhay. Oh, at para mas malinaw pa, ganito ang magiging itsura ng action plan mo. Yung unang response, pwedeng-pwede mong gawin mamayang gabi. Mag-attach ka lang ng document sa email. Yung official filing, bigyan mo ng 1 araw ngayong linggo. At yung pag-aayos sa SSS, kayang-kaya yan online, after work. Kita mo? Sobrang manageable, di ba? Walang excuse. So, bakit ba natin kailangan gawin to lahat? Bakit ang kulit ko? Mahalaga kasing malaman mo kung ano yung mga iniiwasan mong sakit ng ulo para mas maintindihan mo kung gaano kaimportante ang pagiging compliant. Ito na siguro ang pinakamabigat na dahilan. Seryoso to sa ilalim ng batas, pag sinadya mong hindi to pa rin ang obligasyon mo, hindi lang yan basta multa. Ang tingin dyan ay kriminal na pananagutan ganon. Ganon siya kaseryoso, so we really need to act on this.
Sa pag-ibig naman, may tumatakbong 3% penalty bawat buwan para sa mga contributions na akala nila ay hindi mo binabayaran. Baka sa una, isipin mo, 3% lang. Pero isipin mo, patong-patong yan. Bago mo mamalayan, ang laki na ng utang mo. So yan yung mga financial at legal headaches na iniiwasan natin. So ano ang pinaka-bottom line ng lahat ng ito? Kung may isang bagay lang na gusto kong iwan sa'yo mula sa usapan natin ngayon, ito yun. Tandaan mo to, ang solusyon ay hindi yung magbayad ka para sa mga empleyadong wala naman. Ang tunay na susi dito ay yung opisyal na pag-i-inform sa gobyerno na wala kang empleyado. Simple lang, di ba? Isang simpleng kilos ng pagpapaalam, pero yan ang magbibigay sa'yo ng total peace of mind. So, lehitimo na yung business mo. Congrats! Pero ang tanong ngayon, lehitimo na rin ba ang compliance mo? Sana, pagkatapos nito, ang may sasagot mo na dyan ay isang malaki at confident na, oo,